Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ngayon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Magandang araw din sa'yo, Jewel. Okay. So, salamat po sa mensahe tungkol sa Ten Commandments. Handa na po bang sagutin ang ating mga katanungan? Sa biyaya ng Panginoon Diyos. Okay po. Para po sa ating unang katanungan, sino or ano nga ba ang other gods or idolo sa aming buhay o ng henerasyon namin ngayon? Ayan. Pagdating sa idolo, madalas hindi ito lang tungkol sa mga bagay na sinasamba natin o diniyuyukuran. Ito yung mga bagay na kung saan pag nawala sa'yo, talagang parang nawawalan na rin ng saysay ang buhay mo. Kapag yung bagay na hinahabol-habol mo, talagang binibigay mo yung energy mo doon, ito ay maaring bagay na pagsamba sa hindi totoong Diyos. Kaya maaring yan ay sa relationship, maaring yan ay sa salapi, maaring yan ay sa karangalan, o kaya sa approval ng ibang tao. Kaya maraming anyo yan. Kaya pag hindi si God yung parang sense of security mo at hindi siya yung parang sense of value ng buhay mo, yun ay Diyos-Diyosan na hindi obviously yung Diyos na dapat nating sambahin. Para naman po sa ating ikalawang tanong, kung ang pagsamba sa Diyos ay makikita sa araw-araw namin na pamumuhay, ano ang maaaring maging hadlang sa aming buhay upang magkaroon ng dalisay at tunay na pagsamba sa Panginoon? Ayan. Pagdating sa mga hadlang, napakarami niyan. Siyempre, pwedeng distraction, katulad sa pag-umaga pa lang, paggising mo, pwedeng yung social media, o kaya naman ay Shopee, Lazada, kung ano-ano, di ba? Anything that will distract you to focus on God. Ang pangalawang maaring hadlang ay yung ating tinatawag na obstacles ba sa buhay, yung mga tipong yung pangarap, no? Minsan nauuna lahat yun sa atin at saka mga masasamang balita, kung ano yung mga una mong binubuksan sa umaga, minsan cellphone pa nga di ba? So maraming mga hadlang. Anything na hindi mo inuna si God at hindi siya naging sentro sa buhay mo, yun ay mga hadlang sa iyong totoong pagsamba. At para naman po sa ating huling katanungan, paano ko uunahin ang Diyos sa aking buhay kung pagmulat pa lang ng aking mata ay napakarami ko ng isipin at samot-sari ang aking problema? Ayan, napakagandang tanong yan. Yan isang bagay yung mga iniisip mo. Hindi mo naman maiiwasan yan Kaya lang, you have to redirect them. Kanya sabi ng Bible, whatever is true, whatever is honorable, whatever is praiseworthy. In other words, dwell on these things. So, yung anxiety, para maiwasan mo yan, ang una mong gagawin is to really bring your concerns to God. Tapos pagkatapos, saka mo dalhin yung katotohanan ng Diyos dahil yung kapayapaan mo ngayon, yung isip mo at puso mo, nakasentro na kay Jesus. Ang problema, kapag inuna mo yung mga pag-solve ng problema, ibigay mo sa Diyos. Diba? Kaya sabi ng Bible, have no anxiety. Yung word na anxiety, yung kalat-kalat na isip. Maraming iniisip. Kaya have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Sabihin mo sa Diyos, sabihin mo yung concern mo, anong bumabagabag sa isip mo, anong gumugulo sa iyo. Then, and the peace of God which surpasses all understanding will keep your heart and mind in Christ Jesus. So pag nandun na yung kapayapaan alam mo, balik na ulit sa tamang direksyon ng iyong isip at puso. Yun ang bagay na makakatulong sa iyo para harapin ang buhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, so maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!